Magandang araw. Narito na ang mga balita para sa mga oras na ito. Sa kakapasok lang na balita, pinatay sa Tehran ang pinuno ng militanteng grupo ng Palestinian sa Hamas na si Ismail Haniyeh kasama ang isa sa kanyang mga bodyguard. Ang 62 taong gulang na pinuno ay isinilang sa isang refugee camp malapit sa Gaza City at sumali sa Hamas noong huling bahagi ng 1980s nang maghimagsikang kanyang grupo laban sa Israel. Napatay umano si Haniyeh sa isang Israel airstrike sa kanyang tirahan sa Tehran, kung saan dinaluhan ito ang inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Iran. Matatandaang may tumitindi pa ring tensyon sa rehiyon sa gitna ng patuloy na laban ng Israel at Hamas. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon upang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng political leader. Sa iba pang balita, nilinaw naman ni Attorney Katrina Ponce Enrile, ang Administrator at CEO ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA, na walang presensya ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nabanggit na organisasyon. Sa ginanap na House hearing ngayong araw, tinalakay ni Attorney Katrina Enrile ang kahalagahan ng CEZA. Wala umanong kahit isang kaso ng trafficking at iba pang krimen sa ilalim ng pagbabantay ng CEZA. Sinabi rin ni Enrile na hindi bahagi ng gaming operators ang CEZA. Dagdag pa niya, mayroong 300 licensees ang CEZA na nabawasan sa 30 hanggang naging 13 at ngayon ay 7 na lamang ang nag-ooperate. Sinang-ayunan naman ito ni Deputy Speaker Honorable Antonio Tony Pet L. Albano, hub ng Pilipinas ang CEZA kung saan nagbibigay ito ng mga benepisyo gaya ng pagbibigay ng mga trabaho, partikular sa Cagayan at Isabela. Matatandaang naging kontrobersyal ang mga POGO mula pa noong termino ng dating Pangulo Duterte at may halos 300 POGO license na inisyu sa kanyang nagdaang administrasyon. Noong pinalitan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pangalan ng POGOs sa Internet Gaming Licensees o IGLs, isa sa panahon ng pagkapangulo ni Marcos, ang mga lisensya ay nabawasan na lamang sa 44. Lahat ng mga nag-ooperate ng walang lisensya o ang mga illegal na POGO ay wala sa jurisdiksyon ng PAGCOR. Na gumamit ng medical cannabis o marijuana sa mga kwalipikadong pasyente lamang. Binigyang diin ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, isa sa mga sponsor ng panukala, na ang panukalang batas ay layon lamang na payagan ng mga pasyente na magkaroon ng access sa marijuana na katulad ng paggawa ng mga pharmaceutical products para sa kanila. Kaugnay nito, ayon pa sa panukalang batas na magkakaroon lamang ng access sa cannabis sa pamamagitan ng reseta at supervision ng isang accredited physician. Sa kabilang banda, ang Medical Cannabis Office na nasa ilalim ng Department of Health o DOH tasan at seguridad upang maiwasan ang pang-aabuso sa paggamit nito. Shipping service na kinontrata ng ahensya upang maipagpatuloy ang pagsasara ng 24 na valves. Pinadala rin ng PCG ang BRP Boracay at ang BRP Malawi upang tumulong sa after-sea survey ni Bataan Governor Jose Enrique Joet Garcia III kasama ang iba pang opisyal matapos maobserbahan ang minimal oil sheens sa loob ng kalapit na katubigan. Samantala, nagsasagawa naman ng water sampling ang University of the Philippines, Marine Science Institute o UPMSI, sa Mall of Asia, Cavite, Bulacan,
at Bataan upang suriin ang physical at chemical properties ng nasabing sakop na katubigan. Sa ngayon, mananatiling nakaantabay ang ahensya para sa mga susunod pang updates tungkol dito. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa ibang balita at impormasyon, bisitahin ang aming official website, eurotvph.com. Maaari ring mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Kai Lahing, sumasaludo sa bawat Pilipino.